Hello mga kaibigan, another day, another tutorial tayo. Pero hindi tayo mag-tutorial today, tayo ay sasagot ng mga questions nyo regarding sa inauthentic violation sa YouTube. So, open ko lang yung YouTube studio ko and hanapin lang natin yung pinaka-specific comments. So, hanapin ko lang yung last upload ko, yung previous upload ko last time. So, eto yung ating upload. Inauthentic, ano ang dapat mong gawin. So, kung hindi nyo pa napapanood yan, panoodin nyo kasi dyan ko na-explain yung step by step kung ano nga ba yung mga dapat yung gawin kapag naka-encounter kayo ng ganyan sa inyo YouTube channel. So, malaking problema yan. So, kailangan alam nyo yung dapat nyong gawin. So, ito yung ilan sa mga comments na na-receive ko at di ko pa nasasagot. So, naisip ko, gawin ko na lang ng video para naman malaman din ng iba kung ano nga ba yung sagot dito sa mga ganitong tanong. So, meron dito yung una, tanong ko lang po ma'am, pag natamaan ka ba ng ganyang violation, which is inauthentic violation, mababan daw ba lahat ng account mo sa YouTube na nakalagin sa mismong device mo? Sana mapansin. Well, hindi po mababan yung kahit anong YouTube channel na nakalagin din sa device mo. Kasi magkakaiba naman yan ng content. Kung ano lang yung channel na naka-receive ng violation, yun lang yung hindi kikita. Pero yung iba mong channel, kapag earning na yan, hindi na mawawala yun. As long as hindi ka nakaka-encounter ulit ng any violation sa account mo. Okay? So, okay lang kahit nakalagi niyan sa mismong device mo. Wala pong problem dyan. Okay? Pero, kapag halimbawa may na-receive ka talaga sa account mo na doon sa isang mong channel, kailangan mo nga mag-appeal, kailangan mong gawin yon. Kasi magkakaroon ka ng problem din sa iba mong account, maapektuhan yan kapag hindi ka nag-send sa kanila ng appeal. Okay? So, yung pag-a-appeal kasi, ito yung isang way para maipakita rin natin na meron talagang human touch dun sa ating content. So, for example, kung inyong YouTube account or ang inyong content ay faceless or animation. So, dahil uso na ngayon sa technology natin yung paggawa ng mga content gamit yung AI and minsan paulit-ulit yung nagiging resulta kahit hindi naman natin gustuhin, nagiging parang magkakamukha na. Kailangan nyo din ipakita sa my YouTube team kung paano nyo ginagawa yon, okay? Para mapatunayan na may human touch talaga sa likod ng inyong content. Okay? Napaka-importante kasi na maging authentic tayo at nag-e-effort talaga tayo sa lahat ng ina-upload natin. Tapos dito may nabasa din ako, parang wala na yan pag-asa basta mag-appeal. Marami din pong content creator na napatunayan nila na nagkamali lang yung ibang YouTube team sa pag-tag ng inauthentic content dun sa kanilang channel. So, nabawi po nila yung channel nila and patuloy pa rin silang kumikita. At tayo naman, kapag halimbawa alam mo na yung channel mo ay nagkaroon talaga ng violation, hindi mo nasunod yung mga regulation ng YouTube, kailangan mo pa rin mag-appeal yun. Mag-appeal, okay? So, ako, aminado din ako na yung aking content, nagkaroon nga ako ng parang mass produce dahil napapadala si pag-upload ko and hindi ko masyadong pinag-iisipan, especially yung mga gaming. So, dito, hello sis, same type of help. Ano FB mo? Thank you, sad sis. So, dahil kumpleto naman na yung tutorial ko dito kung paano yung gagawin, so, panoodin mo na lang sis kung paano nga ba step by step. And kung meron kang specific procedure na hindi naintindihan, pwede mong i-comment yan dito sa video na to para naman ma-explain ko din sa'yo, okay? So, katulad ko, hindi naging successful, your channel remains ineligible for monetization, okay lang yan dahil wala naman tayong dapat ikabahala as long as tayo bilang content creator, willing tayo matuto sa pagkakamali natin and determinado talaga tayong makapagbigay or makapag-produce ng content na meron talagang value para sa mga viewers, babalik at babalik pa rin tayo as content creator dahil meron naman tayong pagkakataon ulit para mag-reapply and makikita natin dito kung kailan tayo pwedeng mag-reapply, okay? Pero tandaan nyo, as long as your channel meets the following requirements. So habang naghihintay tayo ng specific date na binigay nila sa atin, mas mainam na basahin muna ulit natin yung YouTube policy para mas ma-remind ulit tayo sa mga dapat na natin gawin at sa mga hindi dapat natin gawin. Okay? So, kung meron pa kayong ibang content, kung meron pa kayong ibang YouTube channel, katulad ko, mag-focus muna kayo doon. And siguraduhin nyo na yung mga ina-upload nyo ay talagang pinag-iisipan nyo and iniiwasan nyo talaga yung mga violation. Okay? So, kailangan mindful tayo sa ating mga ina-upload.
Kasi tandaan natin, hindi lang para sa atin yung ina-upload natin. Meron tayong mga viewers and hinahanap talaga nila yung authentic content, okay? So, hanggang dito na lang ang ating video for today. Pero kung meron pa nga kayong mga katanungan, iwan nyo lang yun sa ating comment section and syempre, sasagutin ko yan pag may time. Thank you mga kaibigan and sana ay suportahan nyo pa rin ako and palagi kayo magsusubscribe dahil alam nyo ba na yung mga subscribers natin ay hindi mawawala yan. Yung watch hour lang natin yung magre-reset. So maraming salamat sa pagsuporta at sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Thank you and God bless you all.